Nakapagpa-trigger din sa akin yung stress kung bakit ako nagkaroon ng diabetes. Tama po mga kapatid, karoon po ako ng diabetes hindi lang po sa pagkain. At alam po natin na nakukuha yan sa pagkain. Tama po. At saka lifestyle. Yung lifestyle na ginagawa natin sa araw-araw, isa rin yung mga dahilan. At isa rin po sa mga dahilan yung stress. Nagkaroon po ako ng stress halos 3 buwan. Kulang ako sa tulog, hindi balance yung aking pagkain, dinadaan ko minsan sa pagkain yung aking stress. Kinakain ko na lang imbis na mamroblema ako. At syempre sa kabila nun, sa aking pagtulog, nakaka-apekto. Hindi ako makatulog agad, napupuyat ako at biglang bumagsak yung ano ko talaga, yung kalusugan ko. Dahil po sa stress na yon at yan po ay kinonsulta ko sa doktor. Sabi ko, Dok, wala nga po kaming lahing diabetes. Pero totoo po, yung mga kinakain ko is may mga matamis, malakas ako sa kanin at hindi lang po yun. Nagkaroon din po ako ng stress. Almost 3 months po na nagkaroon ako ng problema na dinala ko. At yun po ang naging dahilan at posibleng naging dahilan din, sabi ni Doc, na nakapagpa-trigger dun sa diabetic. Kasi ang tendency po kapag mayroon kang stress, so unti-unting sisirain niya yung mga immune system mo. Pahihinain niya yung mga organ mo, especially dyan yung puso, imbalance dun sa ating kalusugan. Mahina tayong kumain. Tapos nagkakaroon tayo ng mga minsan lagnat, sipon. Tapos nanghihina. Yan po yung mga nararanasan ko nun na madali akong tamaan ng sipon, tamaan ng kaunting lang, hisipon ako. Tapos yung mga napapalpitate ako minsan kasi yun nga ho yung effect daw kasi ng stress yung biglang magbabago yung tibok ng puso mo. So is possible din talaga na nagpatuloy yun, baka magkaroon din ako ng sakit sa puso. So salamat sa Panginoon at hindi naman nangyari yun. Pero yun pong stress ay isa sa mga dahilan kung bakit din tayo nagkakaroon ng sakit. Kadalasan po yung stress, lahat po yan. Anak niya yung mga sakit na yan, yung stress. Kaya po yung lahat ng stress na yan, at nai-stress tayo, ay iwasan natin may stress. Ipag-pray natin sa Panginoon na tayo tulungan maibsan yung ating kinakaharap na problema, alisin niya ang stress sa atin, at lagi tayo may connection dapat sa Panginoon dahil siya lang nakakatulong sa atin. Kapatid, kung kayo ay nakakaranas ng stress, gumawa kayo ng paraan para mawala yung stress nyo o di kaya naman magkonsulta kayo sa ating Panginoon, ipag-pray nyo yung mga stress na nangyayari sa inyo at huwag nyo nang pabayaan kasi yan ang magiging resulta ng ating pagbagsak ng kalusugan. Kaya huwag nang may stress. Ang importante, magkaroon tayo ng malusog na kapangatawan at tayo ay healthy at yan po yung ating kayamanan. Kaya kung nagustuhan nyo po yung topic nito at ayaw nyo nang may stress, i-share nyo itong video na to